Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano bumili ng property sa kapatid o siblings. Always remember, pag bumibili ng lupa, buyers beware. Ang ibig sabihin nito, huwag maniniwala sa seller pag sinabing okay tong lupa. Kailangan meron pa rin kayong verification at pag-iingat. Ngayon, pag bumili tayo ng lupa sa ating kapatid, ang tanong, lahat ba ng kapatid ay magsasign? Tandaan po na ang inherited na lupa ay equally shared ng mga anak. Exception na lang pag may will and testament na pinapamana sa isang anak itong lupa A tapos yung lupa B sa anak 2, may mga ganun pong exceptions. Under the Philippine law, when parents pass away and leave a property behind, the children automatically becomes co-owner. Ang ibig pong sabihin nito, maghahati-hati yung mga anak sa mga property ng mga magulang niya. Hindi pwedeng isang anak lang yung magmamana ng property dahil siya yung nakatira doon. Wala pong ganon. Except na lang kung may will and testament. So, kung magbibenta ng property, hindi pwedeng isang anak lang yung magbibenta. Kailangan lahat ng anak is mag-consent sa sale. Ang common mistake po ng buyer sa pagbili ng lupa is kakausapin lang niya yung isang anak, yung pinakamatanda, or kaya yung anak na nakatira dun sa property or representative lang ng property. Tandaan po, always check the title kung nakapangalan pa po sa mga magulang nung seller or sa kanya na talaga. Pwede po kasing at the time of transfer, biglang lalabas yung isang anak, sasabihin niya, hindi ako nag-a-agree sa sale. So, yung transaction nyo, magi-stop agad. And worst case scenario, nakapag-down payment na kayo, di ba? Ang hirap nun kunin kasi baka nagamit na nung isang anak. Ngayon, tuturuan ko kayong bumili ng property sa kapatid. Kailangan nyo munang pag-usapan lahat-lahat kayong magkakapatid, tapos isa-sign nyo yung extrajudicial settlement. Ano nga ba ang extrajudicial settlement? Ito ay isang document na nagwe-waive ng mga rights ng ibang kapatid kay kapatid 1 kung kanino nyo ibibenta or ibibigay yung property na nanggaling sa parents ninyo. Kailangan lahat ng kapatid ay mag-sign. Pag may isang kapatid na ayaw, hindi mangyayari ang extrajudicial settlement. After nun, kailangan nyo siyang ilathala sa newspaper for legal notice. Next step, pupunta na kayo sa BIR at magbabayad ng estate tax. Yung computation ng estate tax, depende kung gaano kalaki yung lupa at kung agricultural ba to, residential, or commercial. Next step, pupunta na kayo sa Registry of Deeds para i-register yung property sa pangalan ninyo. At dyan na nagtatapos ang ating video. Sana po ay may natutunan kayo at nasagot namin ang inyong mga katanungan. Please like and subscribe to our channel. Maraming salamat po!